Espesyal na pasasalamat sa mga katuwang sa pakikipagsapalaran ito. Nakakita kami ng kayamanang pirata sa isang isla sa Caribe. Nagsimula ang aming paglalakbay sa Bonaire, kung saan pumunta kami upang idokumento ang isa sa pinakamalalaking barkong lumubog sa rehiyon na may kaugnayan sa dramatikong kasaysayan ng pagpupuslit ng droga. Habang nagsasaliksik kami, nadiskubre naming may mga diver at lokal na nakahanap ng totoong barya ng pirata sa isla. Ang Bonaire ay naging sentrong hub ng kalakalan ng asin at digmaang kolonyal. Ang mga tubig ng Bonaire ay nagtatago ng mga lihim na daan-daang taon na ang tanda. Ngayon, dadalhin namin kayo sa barkong Hilma Hooker at ibubunyag ang natuklasan naming kayamanan. Pagkaraan ng maraming pagsisid at daan-daang taong kasaysayan, 40 metrong lalim ay abot kamay na namin. Babala, ang pagsisid na ito ay isinagawa ng mga bihasa at may karanasang mga diver gamit ang professional na kagamitan. Huwag subukang gawin ang mga pagsisid na ito kung wala kang tamang pagsasanay, sertipikasyon at mga panukalang kaligtasan. Sinimulan namin ang pakikipagsapalaran sa Sam's Dive School sa Bonaire matapos ang taon ng teknikal na pagsasanay sa pagsisid kasama ang GWE at instruktor naming si J. Kish P. Bresser. Ang bawat pagsisid ay nangangailangan ng oras sa paghahanda mula sa pagsusuri ng gamit hanggang pag-aayos ng kamera. Salamat sa sponsor naming Halcyon sa professional na diving gear at Santi sa world-class dry suits na nagpapanatili sa aming komportable sa matagal na pagsisid. Paghanda na lahat, panahon ng sumisid pababa. Sinisimulan namin ang pakikipagsapalaran na ito sa Hilma Hooker, isa sa pinakamalaki at pinakakapana-panabik ng mga barkong lumubog sa Caribbean na minsang nasangkot sa ilegal na kalakalan ng droga. Una, susuriin muna natin ang napakalaking estruktura nito at mamaya sa video magle-level up tayo at maghahanap ng totoong kayamanang pirata. Maraming pinagdaanan ang Hilma Hooker bago makarating sa Bonaire. Itinayo noong 1951 sa Netherlands. Ginugol niya ang mga dekada sa paglalayag sa ilalim ng iba't ibang pangalan, may-ari at bandila. Isang kasaysayan na naging dahilan kung bakit mahirap subaybayan ang kanyang mga galaw. Noong tag-init, 1984 dumating siya sa Bonaire na hirap pumasok sa daungan dahil sa problema sa makina. May hinala na ang mga autoridad at nang sumampa sila sa barko, napatunayan ang kanilang kutob. Sa likod ng peking pader sa loob ng kargamento, natagpuan nila ang higit 12,000 kilo ng marijuana. Sinakop ng mga marino ang barko sa mahigpit na bantay. Iniahon ang mga balot, inipon sa deck at isinakay sa mga truck. Dinala ang kargamento sa tabing dagat, ibinagsak sa buhangin at sinunog. Kumalat ang makapal na usok sa isla habang sinunog ang 12 toneladang kontrabando ayon sa kanila. Nakuha ng kalapit na isla ng Aruba ang palayaw nitong One Happy Island dahil dinala ng hangin ang lahat ng usok na iyon sa kabilang dagat. Dahil walang umako sa kanya, inabandona si Hilma Hooker sa pantalan. Ilang linggo ang lumipas, hinila na siya palayo sa pantalan. Kung lumubog siya roon, magiging sakuna ito sa kabuhayan ng isla dahil doon dumadaan ang mahahalagang supply. Kaya noong Setyembre 12, 1984 eksaktong 8 ng umaga, bigla siyang tumagilid at lumubog sa isang mabuhanging bangin sa pagitan ng dalawang bahura. Sa hindi sinasadyang paraan, natagpuan ni Hilma Hooker ang kanyang huling hantungan. Ngayon, siya ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang wreck dive sa Caribbean. Simulan na nating sumisid sa kailaliman ng karagatan. Ayan na siya, ang kilalang barko ng pagpupuslit ng droga na may habang 72 metro. Gusto naming ipasyal kayo sa loob ng barko at ipakita ang bawat bahagi, pati ang mga tagong sulok na bihirang makita. Ang barkong ito ay may tinatagong higit pa sa nakikita. May kwentong mas malalim kaysa sa makikita mula sa labas. Kahangahangang barko. Sa tuwing nakikita ko ito, dito, lumalangoy kami malapit sa barko. Una, susuriin muna natin ang ilan sa mga pasukan at labasan na masyadong masikip o delikado para pasukin. Hindi makatiis, sumilip sa loob si Sam. Sa pagdaan ng mga taon,
Sinuri ni Sam ang lumubog na barko at tinukoy ang 11 pasukan at labasan. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang isa sa loob ng malaking kargamento. Dito nilalagay ang pangunahing kargamento ng barko at kaya nitong magdala ng higit 1,000 metriko toneladang kalakal. Makikita mo rin ang malalaking bulkhead. Dito natin unang masisilip ang silid ng makina. Sobrang sikip ng bahaging ito kaya hindi pwedeng pasukin. Nakalawit na kable at marupok na tubo balot sa makapal na putik kaya delikado ang paglangoy dito. Mas malala pa, halos nakataob ang barko kaya napakahirap mag-navigate at nakakalito ang direksyon. Kita mo, ito ang tamang posisyon. Makikita mo ang hagdanang nakatagilid sa malayo. Ngayon, pasok naman tayo sa pangunahing kargamento. Tingnan mo ito ang tamang posisyon at ito, ganito na ang pagkakaposisyon ng barko ngayon. Maaaring ito ba ang peking bulkhead kung saan nila itinago ang droga? Palagi naming sinusuri ang bawat butas para tingnan kung may laman sa loob. Walang laman ito. Habang pumapasok kami sa malayong bahagi ng cargo bay, bigla naming nakita ang memorial plaque ni Jennifer E. Feller. Masugid siyang diver na tinuturing ang Bonaire na pangalawang tahanan. Madalas siyang bumalik dito para tuklasin ang tubig, kaya naglagay ng memorial ang mga kaibigan niya bilang parangal sa pagmamahal niya sa diving. Pumanaw ka ng mapayapa, Jennifer. Pagkatapos tuklasin ang cargo hold, oras na para sumisid ng mas malalim sa pinakagitna ng barko. Ginamit namin ang butas sa lumang bubong sa likod ng barko, tabi ng tambutso, para makapasok. Sa pagpasok namin sa engine room, may ilang Caribbean barjack na sumama sa amin. Nag-iba ang atmosfera habang pinalitan namin ang asul na tubig ng nakakakilabot na berdeng sabaw sa loob ng barko. Ang sumunod na flake ay para kay Bobby Shea na pumanaw habang sumisisid sa Hilma Hooker noong Marso 2002. Kakalangoy lang namin sa tabi ng switchboard ng barko at sinundan ang pinto sa isang misteryosong pasilyo. Makapal ang putik dito at bumubuo ng mga ulap na tila nakapirmi sa tubig na nakikita mo rito. Nag-iiba ng gusto ang pakiramdam habang pumapasok kami. Ang mga mapuputing parang multong laso ay piraso ng linoleum sa sahig. Bumalik kami dahil makapal ang putik at masikip ang daan. Malamang ito ang pintuan papunta sa tirahan ng tripulante. Nang lumubog ang barko, lahat ng gamit ng tripulante ay nalunod din. Sino ang nakakaalam ng matutuklasan natin dito? Pero wala tayong oras para rito. Lalabas tayo mula sa masikip na espasyong ito at pupunta sa susunod na bahagi ng barko. Sanay na kaming gamitin ang napakahabang daang ito para makarating sa mga makina. Maingat akong iikot ngayon at pagkatapos ay lalabas ulit ako para tuklasin natin ang iba pang bahagi. Sa wakas, muling sumikat ang araw. Habang lumalangoy pa kami, itinuro ko ang estrukturang malapit sa unahan ng barko. Ito ang silid ng pagpipiloto kung saan ginabayan ng kapitan at ng kanyang mga tauhan ang Hilma Hooker sa karagatan. Ang halos 12 tripulante ay namuhay sa masisikip na kwarto at nagtrabaho ng pa-shift para mapatakbo ang barko. Nang masamsam ang barko sa Bonaire, inaresto ang lahat ng tauhan ngunit pinalaya rin kalaunan dahil walang matibay na ebidensya laban sa kanila. Bago lumubog ang barko, tinipon ni Bruce Bowker at Kapitan Don Stewart ang kanilang tauhan para tiyakin ang ligtas na hantungan ng Hilma. May kakaibang double reef system ang Bonaire at una ay inakalang lulubog ang barko sa labas ng pangalawang bahura sa tubig na hindi abot ng karaniwang diver. Naisip ng mga lalaki na delikado ito dahil maaaring matukso ang mga baguhang diver na sumisid lampas sa kanilang pagsasanay o kagamitan dahil sa atraksyon ng lumubog na barko. Kaya nagplano sila at ginamit ang bangka para hilahin ang Hilma palapit sa pampang. Kaya ayon sa aming mga pinagkukunan, ito ang mga kampana na ginamit para palubugin ang Hilma. Pagkatapos mailagay sa posisyon, umakyat sila sa barko gamit ang kadena ng angkla at binuksan ang mga balbula
ng ballast tank para mapabilis ang paglubog. Sa wakas, lumubog ang Hilma sa mabuhanging bahagi sa lalim na 30 metro at ang pinakamababaw na bahagi nito ay nasa 16 na metro lang. Mula rito, pupunta tayo sa hulihan para makita ang malaking timon at propeller na minsang nagpapatakbo sa Hilma Hooker. Sige, marami pa tayong oras at hangin at hindi ka pa rin namin mapigilang dalhin sa loob para makita ang tirahan ng tripulante sa unahan ng barko. Palihim kaming pumasok sa estruktura sa bitak na ginawa ng paglubog ng barko at dumaan sa butas ng dating kisame. Ang lamesang inuupuan ko ay pahingahan ng tripulante pero mas mahalaga, gamit ito sa pag-iipon ng mabibigat na lubid para sa pagdaong. Pagpasok namin mula sa kabila, nadaanan namin ang lilang espongha at bumaba kami sa tinawag naming poop deck. Kung tumawag ang sagot, makinig ka lang. Para sa hindi nakapansin, naisip kong gamitin ang crew na palikuran. Habang umaakyat kami palabas ng barko, nag-iingat kaming huwag madikit ang marurupok na korales at espongha na tirahan na ng Hilma. At sa ganoon, tinatapos na namin ang pagsisid. Kakatapos lang namin ni Sam magsisid sa Hilma Hooker. Huli na ba naming pagsisid ito? Sam, sa tingin ko, oo. Sa palagay ko, nakuha na natin lahat ng kailangan doon. Ibinabalik na namin ang gamit sa kotse. Sobrang pagod na kami, kaya tingin ko, oras na para uminom ng beer o katulad nun. Oo, talagang tamang-tama na para sa isang beer. Maghubad na tayo at itodo na natin. Pagkatapos naming siyasatin ang barkong Hilma, bumalik kami sa diving school ni Sam para maghanda sa susunod na pakikipagsapalaran, ang paghahanap ng kayamanan. Ihanda mo na ang camera. May nakita akong webpage. Pwede mo bang kunin ang camera? Kaya ito ay isang bagong tuklas mula sa Bonaire. Ang lalaking ito ay nag-ikot gamit ang metal detector. Nakita ba natin lahat yon sa Bonaire? Oo, lahat ng ito ay natagpuan sa mga dalampasigan at kung ano ang lumalabas dito. Ito ay isang 7,032 Spanish real na tinatawag ding piraso ng 8 na lumabas sa mga pelikulang Pirates of the Caribbean. Hindi lang ito ang natagpuan dito sa isla. Yan, kastig sa Bonaire. Gaya na alam mo, kakaunti lang ang mga dalampasigan kaya iba ito sa ibang isla. Nahanap namin ito sa tabing dagat pero dito pwede naming tukuyin ang eksaktong lugar. Parang 4 na po, oh. Teka, pati ito rin pala. Oo. Iyan. Sa 15 posibleng location ng mga pontong ito, tingin ko dito ang may pinakamalaking potential. Dahil dati, karamihan ng barko ay dito lamang sa tanging daungan pumupunta. May ilang barkong dito dumaong, kaya magandang tingnan din. Judith, yung pangunahing look na may malaking potential ay siya ring lugar na madalas sisirin ng marami. Tinawag nila itong piratang pilak dahil sa pagkakaalam ko, yung gabaryang ito ay gawa sa Bolivia. Sige. Maraming pirata ang nagnakaw nito noong panahon ng pirata, 15 hanggang 17 siglo. Ito ang pangunahing barya na ninanakaw ng mga pirata. Astig iyon at 12 ng ganito ang nakita nila sa dalampasigan. Mukhang may posibilidad na makahanap tayo ng ganito. Matagal na rin akong naghahanap sa tubig pero Walang nahanap, Hilma. wala talaga. Pero halatang halata naman kasi kilalang kilala ang dive site na yon. Kaya ayusin na natin ang mga gamit natin at tingnan natin kung may mahahanap tayo. Oo, gawin na natin. Tara na. Nandito na tayo ngayon sa timog na bahagi ng isla, sa pinakamalayong punto. At ito talaga ang ating panimulang punto, kung saan maghahanap tayo sa bawat dalampasigan papunta sa hilaga ng isla. Meron tayong 16 na lugar na pupuntahan at ito ang una natin. At sa totoo lang, napaka-interesante rin ng lugar na ito dahil ito ang lugar kung saan matatagpuan ang lahat ng bahay ng mga alipin. Gaya ng nakikita mo, lahat ng mga dilaw na bahay na iyon ay dating tinitirhan ng mga alipin noon. Inihahanda na ni Sam ang tangke. Halos handa na, oo. Sa unang pagsisid namin sa paghahanap ng kayamanan, namangha kami sa buhay dagat mula sa mausisang Caribbean Reef Squid hanggang sa mararangyang batik-batik na Eagle Ray. Habang dumudula sa tabi ng grupo ng palumadas, ang estratehiya namin ay maghanap sa ilalim ng mga bato at bahura ng kakaibang bagay sa dagat. May mga isda tulad ng dakilang barakuda na minsang nagdadala ng makinang na metal mula sa kailaliman.
Ngunit iniiwan ito kapag hindi iyon ang gusto nila. Pero may nangyari bigla. Bihira lang makita ang mga butanding dito sa Bonaire. Kaya talagang pambihira ang pagkakatagpong ito. Unang beses ko siyang nakita ng personal. Grabe, ito na ang pinaka-astig na dive ko. At hindi sila likas dito. Isa ito sa 1,000,000 pagkakataon. Nakakita ka na ba ng isa? Hindi pa ako nakakakita. Diyos ko! Isa sa pinakamalaking isda o ang pinakamalaking isda, Oo! katapusan ng pagsisid. Oh. Wala nang ibang makikita pa. Ngayon, pag-usapan natin ito. Punta na tayo sa susunod na pod. Bit-bit natin yon, pero hindi pa rin tayo lumalapit sa kayamanang pirata. Nagpatuloy kami sa ilang pagsisid pa sa timog pero wala pa ring swerte. Kahapon, isang araw bago namin matapos ang lahat sa Timog, ngayon nandito kami sa isang lugar na tinatawag na Andrea. And ito ang unang dive site sa Hilaga na aming i-explore at isa sa mga huling dalampasigan na nahanap namin. Kaya pagkatapos noon, kailangan talaga naming pumunta sa Marine Park or sa Washington Slot Line, Malayong hilaga. malayong Hilaga. Oo, Ito ang pasukan dito. ito ang pasukan. Astig, puro bakawan para dito. Tara na, sumisid na tayo, gawin na natin to. Dito sa dive site na to. Pupunta tayo sa mas malalim dahil sa mababaw maraming sumisisid pero kaunti ang makikita. Sa mas malalim halos wala nang makikita. Sa tingin ko tama, kaya kaunti pa lang ang tao doon. Kukuha rin tayo ng ikatlong bola ngayon. Dahil sa dalawang anonymous na tip sa lokasyon mula sa independenteng source, pumunta kami sa Hilaga. Kapag naghahanda para sa dive na ganito, umaasa kami sa pre-dive checks ng Global Underwater Explorer. Ang kanilang holistic na approach sa technical diving ay nagpapadali sa mga bagay na akala ng iba'y mahirap, parang lakad lang sa parke. Ang Bonaire ay isang geological na kababalaghan. Nabuo ang isla mula sa sinaunang coral reefs sa milyon-milyong taon. Humukay ang tubig ulan ng daan sa butas-butas na apog, nag-iwan ng maze ng kuweba, sinkhole at tagong lawa. Sa isang banda, ang isla ay parang isang higanting espongha, puno ng libu-libong mga kuweba sa ilalim ng tubig na gumagapang sa tabi ng mga dripstone. Sa isang liblib na kuwebang may paniki, natisod namin ang isang lawa. Sa ilalim ng lupa, lumusong kami sa tubig at nag-snorkeling sa madidilim nitong lagusan. Ang aming mga flashlight ay nagbubuga ng liwanag sa mga kisame. Gawa ito sa fossilized na korales na milyon-milyong taon. Na ang tanda, ang parehong korales na nakita lang namin habang sumisisid sa dagat dito sa itaas namin, ang sinaunang sahig ng dagat ay nakakapit pa rin sa bato. Hindi namin maiwasang maramdaman na para bang bumalik kami sa malayong nakaraan ng mundo. Titingin ako sa kaliwang bahagi. Matapos ang paulit-ulit naming pagsisid sa 35-40 metrong lalim ng bahura, matatapos na ang aming dive. Pero biglang may napansin si Sam at agad akong tinawag para magpansin. Rosary, may nakita ako. Ano yun? Anong nahanap mo? May sigurado may kumikislap doon. Oo, may nakikita rin akong nakausli. Halika rito. Hawakan mo ang baril, alis na ako dito. Yan ang tara na. Tara na, pulis yan. Ipakita natin sa camera. You go. Diyos ko, hindi ko kayang pumasok. Oh, mukhang mas maliit. Mukhang napakalaki nito sa ilalim ng tubig. Wow! Pati inskripsyon, ilaw at lahat nandoon.
Halos mukha na itong plastic. Pwede nating itong ilabas sa tubig. Oo, tara. Tingnan natin. Wow, tingnan mo yan. Sabi ng iba, baka pwede mong mabasa ang petsa dyan. Pero may nakikita ka ba? Hindi ko ito nakikitang parang leon o iba pa. Nakikita ko ang letrang S sa gilid doon. OS ngayon. Siguradong crest ng sandata ito. Kumpletong crest ng sandata. Sa tingin ko, dadalhin natin ito kung saan. Tama ba? Oo, syempre, kailangan nating dalhin ito sa isang lokal na eksperto, sa isa sa mga taong nagpaalam sa atin tungkol dito. Natuklasan sila taon-taon para malaman kung alin ito, kung talagang galing ito sa Bolivia o sa ibang lugar. Ang alam natin ay tinatawag silang mga barya ng pirata. Oh, Ngayon ng mga barya ng pirata, ang astig nun. dati silang ginamit sa pelikulang Pirates of the Caribbean. Bilang mga piraso ng ape, lahat ng pirata sa Pirate Council ay may piraso ng ape. Iyan ay kathang isip, pero totoong Jesus ang barya. Parang lagayan din ito ng kayamanan ng mga pirata. Oh, Karaniwan isang baul na puno ng ganito. oh. Kapag pinag-uusapan mo, parang isang kumpletong baul na puno ng mga pilak na ito. Dapat pilak ito. Oh, talagang itim na ito. Wala nang ibang makabuluhang kalawang dyan. Siguradong pilak yan. Akala ko mas kalawangin pa ito or kung ano man kasi nasa ilalim na ito ng 3 hanggang 500 taon. Sige, May. Dalhin natin ito kung saan, tara. Sige, isakay na sa truck. Tara na. Kakabalik lang namin sa dive shop at sobrang excited namin ni Sam sa mga nakita namin sa ilalim ng tubig. Parang, Heto na. ayan na, ang barya. Wow, nakaka-focus ba ito? Pwede ba naming makita? Oo, ang astig niyan. Kaya nagpunta kami sa isang lokal na alahero. Dahil hindi kami pinayagang mag-video sa loob pero nagbigay sila ng magagandang tips. Kaya ito ang tinatawag ding Spanish Reales pero hindi ito yung version ng Espanya kundi yung version na ginawa sa Bolivia. Sa lungsod ng Potosi kung saan nakahanap sila ng malaking deposito ng pilak, ginamit iyon ng kolonyal na imperyo ng Espanya para gumawa ng mga baryo na karamihan ay ginamit sa Caribbean. Kaya tinatawag din itong pilak ng mga pirata dahil ito ang pangunahing kinukuha nila kapag nagnanakaw. May ilang larawan ako online. Ipapakita ko sa inyo dito sa telepono ko. Kaya, makakasiguro tayong eksaktong representasyon ito. And isa pa, perfecto rin ang condition nito. May kaunting pagkupas lang dito sa mga gilid, medyo bilog ito, pero makikita mo na may natanggal na bahagi. Masaya akong natapos natin ang eksplorasyong ito. Ito ay mga leon at iyon naman ay mga kastilyo. Mula rito, makikita natin na ito ay marahil galing sa palagay ko sa ibabaw ng aking ulo. Haring Felipe yang ikatlo ng Espanya, ang kanyang maharlikang tatak. Ayos yun, di ba? Astig na mga bayan. Oo. Ayan na. Salamat. Siguro, iyon na yon. Iyon ang ating pag-explore at talagang nag-enjoy ako dito sa pag-explore ng Helma. Oh, sigurado. Nahanap ang barya. Dolphin ballena painting. Nakakabaliw na pakikipagsapalaran. Dagdagan na ang Bonaire para sa diving pero ito ang icing sa cake. Ayos, tol. Next time naman. Sa susunod naman. Kita-kits mamaya. Paalam. Salamat sa panonood.